Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marie, ang inyong kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa oras po nito, makapakikinig tayo ng mga pagtuturo patungkol sa mga huling winika ni Jesus noong siya'y nakabayubay sa krus doon sa bundok ng Kalbaryo. Ang ika-5, ika-6 at ika-7 huling salita o huling wika ni Jesus ay babasahin natin sa Biblia. Ang ika-5 wika, ang sabi, nauuhaw ako. I am thirsty. Matatagpuan po natin ito sa John chapter 19 verses 28. Ang sabi po, later, knowing that everything had now been finished, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Sa salin pong Tagalog, sa Magandang Balita Biblia, ang sabi po, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ang ika-6 na wika, naganap na. It is finished. In John chapter 19, verse 30, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Sa salin pong Tagalog, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ika-7 wika, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Father, into your hands I commit my spirit. In Luke chapter 23 verses 46, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Sa salin pong Tagalog sa Magandang Balita Biblia, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Sa pagkakataon po ito, mapapakinggan po naman natin ang mga lingkod ng ating Panginoong Hesus sa kanilang mas malalim na pagbabahagi ng katuruan patungkol sa mga napakinggan nating salita ng Diyos. Ngunit bago po iyan, samahan niyo po muna ako sa isang maikling pananalangin. Aming Amang nasa langit, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa araw na ito. Higit sa lahat, salamat sa bugtong mong anak na si Jesus na ipinagkaloob mo upang magkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Gawin mong makapangyarihan ang bawat salita na mapakikinggan ng bawat isa. Kasihan mo ng kapangyarihan mo, ng banal mong espiritu
ang lahat ng mga lingkod mong magsasalita, magbabahagi at magtuturo ng iyong salita. Salamat sapagkat kasama ka namin sa pagbabahaging ito. Pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay uminom. Po sa ating lahat. Ako po si Sister Cherry ng Joshua Family dito po sa Santa Rosa. Ang aking po naman ibabahagi patungkol po sa naganap at nangyari sa ating Panginoon ay patungkol naman po sa thirsty. Pero bago po naman po tayo mag-start, tayo pong lahat ay manalangin muna sa ating Panginoon. Heavenly Father, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa araw na ito, Panginoon. Pangunahan mo, O God, ang aming pong tatalakayin, Lord, na ikaw ang mapapuri at maiangat sa mga oras na ito, O God, at ang salita mo, Panginoon, ang mapapurihan, O God. Pangunahan mo ito, Panginoon, at napapasalamat po kami sa opportunity na ito na kami po'y nakakapagpatuloy, na nakakapakinig at nakakapag-aral ng iyong salita. Sa iyo po ang kapurihan, kadakilaan, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So, mga kapatid, kung hawak po ninyo ang inyong pong Biblia, pakitignan po at pakibuksan po ito sa John 19, verse 28 po. Ang sabi po dito, pagkatapos nito, alam na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. So yun po yung sinabi ng ating Panginoon na uuhaw po ako. Alam niyo po ba mga kapatid, sabi po ng medical science, kapag ang isang tao daw po ay dumating na sa point na nakakaranas na po siya ng sukdulang pagtitiis dahil po sa kanyang sakit at sobrang pagkapagod po ng kanyang katawan dahil sa nararanasan niyang hirap at sobra-sobra ng pagdudusa yung kanyang nararanasan dahil nahihirapan na po siya sa sakit na kanyang nararanasan. Bago daw po ito malagutan ng hininga, ay una pong nararamdaman daw po ng pasyente ay pagkauhaw po. So, yung nararamdaman daw po ng isang tao na ay matinding pagkauhaw or extreme thirst po. Yung uhaw na uhaw po siya dahil sa sobrang pagod o siguro sakit na po ng katawan ng kanyang nararanasan. Kaya po yung pasyente po, bago malagutan daw po ng hininga, ay humihingi daw po ito ng water. Ito po'y base sa mga medical science na pag-aaral na ito po ay talagang nagaganap sa mga taong malapit na pong mamatay. So alam niyo po mga kapatid, ganito din po yung naranasang pagkauhaw ng ating Panginoong Jesus dahil sa tindi po ng naranasan niyang paghihirap sa kanyang during that time. So bugbog po yung kanyang katawan dahil sa mga ginawa po ng tao sa kanya. Di po ba ang pinaglakad po siya, may pasan pa po siyang krus. Tapos ano pa po yung mga nai-imagine natin na napapanood natin na sa movie niya taon-taon na hinahampas pa po siya. Tapos 'di ba may sinasabi pa po sila na yung ginamit na panghampas sa katawan niya ay parang sumasama pa po yung kanyang skin o yung laman po ng kanyang katawan. So makikita po natin na bugbog po ang kanyang katawan. Ang spirito ng Panginoon at kaluluwa niya, bugbog na bugbog din po. Mentally, emotionally, at ang sabi po nila, buto na lang daw po ni Jesus ang buo sa katawan niya. So, ganun po kasakit yung naranasan ng Panginoon na mga panahon pong pinapahirapan po siya ng tao.
sobra-sobra pong sakit kung i-imaginein po natin minsan or kahit po isipin man lang. So parang kung tayo po yung nasa kalagayan niya, siguro po hindi natin makakayanan yung hirap. Pero, at dito po, sinabi din after po nun, sinabi ng Panginoon na ako'y nauuhaw. Bakit po sinabi ng Panginoon yun? Alam nyo ba na katulad nung nauna, nung medical science, ganun din po yung sinabi po din sa medical science na ang tao ay sa sobrang hirap ay nauuhaw, ganun din po yung naranasan ng Panginoon na pagkauhaw sa sobrang hirap. Kaya humingi po siya ng tubig. But, alam niyo po ba, ang ginawa ng tao, imbis po na tubig ang ibigay niya kay Jesus, wine o suka po yung binigay sa kanya at yun po yung inabot. So nakakalungkot pong isipin at imagine na ganito po kabrutal ang ginawa ng evil sa kanya ng mga panahon pong ito. Buksan po natin ang ating pong Bible sa Isaiah 53 verse 4 to 6 po. Babasahin ko po. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Ganyan din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Amen po mga kapatid. Ganito po tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. And taon-taon po tuwing Semana Santa, di po ba sineselebrate po natin o inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Patuloy po nating inaalala lahat ng ginawang paghihirap ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Taon-taon po ipinapalabas sa mga TV, yung mga kung paano po siya pinahirapan at kung ano po ang naganap sa mga panahon yon. At kung minsan po, habang napapanood po natin to, naiiyak po tayo, di ba? Kasi po parang na-imagine natin kung kasama tayo ng mga pangyayaring yun, sobrang sakit siguro or halos hindi na natin matignan siguro ang kalagayan ng Panginoon. So naiiyak po talaga tayo kasi nare-realize po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ito daw po ang dapat nating pahahalagahang mabuti. Ang patuloy po nating isapuso ang lahat ng kanyang mga paghihirap. Isapuso daw po nating mabuti ito lahat. Dahil kung tunay po nating nauunawaan ang kanyang ginawa para sa ating lahat, hindi po daw natin magagawang saktan ng puso ng ating Panginoon sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Tayo pong lahat ang dahilan kung bakit po nagsakripisyo ang ating Diyos sa krus ng Kalbaryo para lamang maligtas ang lahi ng mga tao. So, ganun po tayo kamahal ng Panginoon kasi ayaw po niya tayong mapunta sa masama dahil nilikha niya po tayo. So, dahil sa pagmamahal na yon, tiniis ng Panginoon yung paghihirap na yon. Di po ba mga kapatid, no? Niligtas po tayo na yun sa kaparusahan ng impyerno. So, yun po yung iniligtas sa atin ng Lord. Ayaw niya po tayong mapunta sa impyerno. Kaya po talagang pinagdaanan ito ng Panginoon. Kasi kapangyarihan po ng impyerno yung ating pong dapat matakasan sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. Kaya naman po mga kapatid, huwag po nating alalahanin ang mga ito tuwing Semana Santa lamang. Sikapin po nating maalala ito everyday sa ating buhay. Alalahanin po natin everyday kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus at kung gaano po tayo kapalad. Wala kahit isa man po sa atin ang makakagawa ng kagaya ng ipinakitang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Hindi po natin ito mapapantayan kahit kailan. At kung hindi din po natin matutumbasan at hindi din po natin talaga magagawa
or mapapantayan ang kanyang nagawa dahil siya po lamang ang makakagawa nun, wala na pong iba. Pero dahil sa patuloy po nating pagsunod, pagsisikap at pagpapahalaga po sa Kanya, ipapakita po natin ang pagmamahal natin sa Panginoon sa anumang kayang nating magawa. Dahil alam po natin ang mga tagasunod po ng Panginoon ay labis pong nagmamahal sa Kanya. Kaya naman po wag po tayong magsasawa, patuloy po nating sundin ang Kanyang mga ipinag-uutos, Kanya pong mga ibinabahagi sa atin na dapat po natin gawin. Huwag po tayo masyadong panghihinaan ng loob sa kabila po ng lahat ng pinagdadaanan natin ngayon. Natuto daw po tayong maging matatag dahil ang maging matatag hanggang wakas, ayun po ang maliligtas. So, mga kapatid, magpatuloy lang po tayo na bagamat dumadanas po tayo sa mga pagsubok ngayon, ay nagiging lalo po tayong matatag, lalo po tayong pinagkakalooban ng Panginoon ng kaparaanan, katulad po ng ganito, para magpatuloy po tayo na makapakinig ng Kanya pong mga paalala. So, amen po mga kapatid, sa Diyos po ang kapurihan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Stay safe everyone, and God bless po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, yung ating mga kapatid na nandiyan sa kanilang tahanan. So ako po si Sister Nova ng CCIC Labuyaw. Under po ako sa Women's Ministry, and the same time ako po ay nag-a-assist sa Youth Ministry. So ngayon po ay ating po inaalaala ang pagpapasakit ng ating Panginoong Hesus, na kung saan yung 7 last word po ay ating pinag-aralan. So ngayon po ay dadako na tayo sa ika-6 na wika ng ating Panginoon. Ito po ay ating matatagpuan sa John chapter 19 verse 30. Hayain pong basahin ko sa King James Version. Samahan niyo po akong basahin. Ang sabi po sa John 19 verse 30, "When Jesus therefore had received the vinegar, he said, 'It is finished.' And he bowed his head and gave up the ghost." So, sa wikang Tagalog po, ito po ay, ang sinabi po dito, nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukalok niya ang kanyang ulo at nilagot ang kanyang hininga. So, yung sinabi ng ating Panginoon, "It is finished," pag narinig natin ang word na finish, ang alam natin tapos na. So, ibig pong sabihin, naganap na ang kalooban ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, sa wikang Griego po, ang sabi po dito ay tetelestai. So, ang meaning po nito ay, it is accomplished, it is done, natapos na ng Panginoong Hesus ang kanyang misyon sa lupa. Bakit po? Nung panahon pong siya ay nakapako sa krus, naramdaman na niya na sa kanyang huling hininga, nabanggit na niya na it is finished, nagawa na niya ang misyon niya sa lupa. Ano po ba ang misyon ng ating Panginoong Hesus sa lupa? Una po, ang misyon ng ating Panginoon sa lupa ay para tubusin ang kasalanan ng tao. Sapagkat meron po tayong taglay na kasalanan mula po nang tayo ay isilang. Yun po ay ating minana sa ating ninuno, si Eva at si Adan. Taglay-taglay po natin ang kasalanan yun. Kaya nang bumaba ang Panginoong Hesus sa lupa,
ang mission niyang ginawa ay upang tubusin ang kasalanan ng tao. Makikita po natin yun sa Matthew 20:28. Ang sabi po doon, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao siya, hindi para siya ipaglingkuran. Although alam natin, ang Panginoon ay Diyos. Lahat po. Pero, ang nangyari po, imbis na siya ay paglingkuran dahil siya ay Diyos, siya po ang naglingkod sa tao. Ginamit niya yung sarili niya para po matubos ang ating mga kasalanan. Di ba po? Ang sabi po sa John 8:36, if the Son therefore shall free, we shall free indeed. Kapag kayo pinalaya ng anak, tunay na kayong malaya na. So, ibig sabihin, yung pagtubos sa atin ng Panginoong Jesus, hindi po biro yun. Sapagkat yung buhay niya ang ginamit para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yung ginawa po ng ating Panginoon is supreme sacrifice. Wala na pong makakahigit sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Di ba po? Siya yung tao na nagkatawang tao. Although Diyos siya, hindi niya ginamit ang pagka-Diyos niya nung siya ay nasa lupa. Dahil naging masunurin siya sa kalooban ng Ama, natapos niya yung mission niya sa lupa. At yun ay tinatamasa na ng lahat ng tao tumanggas kay Hesus Kristo. So, ibig pong sabihin, kapag ikay malaya ka na sa anumang alipin na gawa ng masama. Kaya kailangan ipamuhay po natin yung sakripisyong ginawa ng Diyos sa ating buhay. Marami po tayong mga kakilala, marami po tayong mga religious people na nakikita na nagsasakripisyo pa rin sila. Sa pag-aalaala nila ng Semana Santa, ginagawa pa rin nila yung old, yung kung paano nagsakripisyo, kinakapi nila, wala na pong hihigit, wala na pong paparis sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Ano pa po? Ang sabi po, yun po yung unang mission niya, yung tubusin ng tao sa kasalanan. Kaya mapalad tayo sapagkat may isang Jesus na sinakripisyo ang buhay para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ano po ang pangalawa? Upang ipakilala ang Diyos Ama. Pangalawa niya po yung misyon. Ipapakilala niya ang Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang buhay. Yun po, ang ating pong Diyos ay God of love. And He also God of love. Bakit po? God of law and God of love. Bakit po? Ang ating pong Diyos Ama ay Diyos ng pag-ibig. Ipinakita niya yun sa John 3:16. Lahat na po to, common na. Mga bata, alam na nito kung ano itong verse na to, yung scripture na to. For God so loved the world that He gave His begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Diyos Ama, Diyos ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, yun po, ibinigay niya si Jesus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa Hebreo chapter 1 verse 3, ang sabi po doon, ang anak ay maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay ganun din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Malinaw po na ipakilala niya ang Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sapagkat sila, alam naman natin ang Holy Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sinabi po ang anak ay maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos, ganun din ang anak.
So, na-introduce niya sa pamagitan ng kanyang buhay. Alam naman po natin na si Jesus ay nabuhay ng 33 and a half years sa lupa. Di ba po? So, sa kanyang edad na yon, sa pag umabot siya ng ganong edad, na ipakilala niya ang Diyos Ama sa pamamagitan ng mga ginawa niyang kalugod-lugod sa Ama. Mapalad po tayo sapagkat may isang Kristo na handang tumubos sa atin. May isang Kristo na nagsakripisyo para ang kaligtasan mo at kaligtasan ko ay magkaroon ng katuparan. Sapagkat dahil sa pagsunod niya sa Diyos Ama, sa kalooban ng Diyos Ama, napawi ang ating karumihan. Sapagkat yung dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, yung pagpapasakit sa krus, yun po. Dahil kung hindi po sumunod ang ating Panginoon, hindi niya masasabing naganap na ang mga bagay na meron tayo ngayon, mga kapatid. Kaya lagi natin ipagpasalamat sa Diyos yung kanyang kabutihan, yung kanyang kalooban na sundin ang Diyos Ama. Ano ba po ang bagay na misyon ng ating Panginoon na sabi niya, it is finished? Establish ang kingdom. Di ba po? Establish the kingdom of God. Sa pamagitan niya, alam naman po natin, siya lang yung tao na after 3 days, muling nabuhay. Wala kayong mababasa sa Old Testament o kahit saan man, na na pagkamatay niya, after 3 days, muling mabubuhay. Yun po ang patunay na ang Diyos, ang Panginoong Yesus ay Diyos. Sapagkat yun na, yun na po yung holy, lalabas na. Sapagkat si Jesus, alam natin Diyos ang Panginoon. Pero kung siya hindi nagkatawang tao, hindi naman siya mamamatay di ba po? Pero kaya kailangan niya magkatawang tao para yung kasalanan ng sanlibutan ay mabura sa pamagitan ng kanyang buhay na binigay. Sabi po sa Mark 1:14-15, now, after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Yun po, si John the Baptist, kilala naman natin. Siya yung unang nagpakilala kay Jesus bago siya, di ba po? Noong time po na si Jesus ay nakapako na sa krus, alam naman po natin, no, ikatlong 3 p.m., alam po natin na kailangan, yun po kasi ay preparation of Sabbath day. So, kailangan ibaba lahat ng nahatulan sa krus. Ngayon po, alam natin yung dalawang kasama ng ating Panginoon, yung dalawang magnanakaw, para siguraduhin ng mga ng tao na siya ipatay, binali ang kanilang mga tuhod. Pero ang ating Panginoon, naganap sa kanyang buhay, patay na po siya, wala na pong binali. Tinugis na lang po siya ng, dito sa tagiliran at umagos po ang dugo at ang tubig. So, yung pong dugo ay nagsisimbolo po yun ng buhay, mga kapatid. At yung water, ano po yun? Yun din po ay buhay. Yung dugo ay kalinisan, nilinis tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng dugong tumigis sa Kanya. At yun po ay natupad sa nasusulat, mga kapatid, na walang mababaling buto sa Kanya. Ito tayo, mga kapatid, sapagkat may isang Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Sapagkat sa pamagitan niya, ang lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Dahil naging masunurin siya, pinapakita niya sa kanyang buhay na kung gaano niya sinunod ang Diyos Ama, kailangan sundin natin din ang Panginoong Yesus. Kasi kung hindi niya sinunod ang Diyos Ama, hindi magaganap ang bagay na yun na siya ay ipapako sa krus. Although, alam naman natin na mahirap ang pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, horrible po, wala nang, sobrang brutal po ang pagkamatay nun. Sinabi po sa Hebreo 10:8 hanggang 10, ang sabi po dito,
Sinabi muna niya, hindi mo iniibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tukdi ng iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan na minsan paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Malinaw na malinaw pong sinabi. Nung sa Old Testament po, makikita natin, ang pag-aalay po, ang pagsusunog ng mga hayop na inalay para sa kasalanan, yun po yung old way. Sapagkat yun po ang isinulat ni Moises, na kailangan magpatay tayo ng baka o lamb para sa ating mga kasalanan. Yun ay tinanggal ng Diyos, Ama, sapagkat ibinigay niya si Jesucristo. Si Jesucristo, dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, nawala na po yung division natin. Sapagkat nung 3 p.m., di ba po, napunit ang kortina, yung Holy of Holy, natanggal na po yung division, mga kapatid. Kaya meron na tayong direct access sa Panginoong Jesus. Hindi na tayo kailangang magsunod o mag-alay ng kung ano-ano o ngayon na ating pong ipinag-aalaala yung pagpapasakit ng Panginoon, hindi na po natin kailangan gawin yun. Sapagkat mayroon na tayong direct access. Pinunit na, tinanggal na ng Panginoon sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili. Sabi po, ibinigay dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ng Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsan, ang linaw po minsan paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. So, mga kapatid, sapat na po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi na po natin kailangan na gawin din yung ginawa niya. Ang kailangan lang po natin gawin, mga kapatid, alam niyo, accept Jesus Christ in your life. Maging sentro siya ng iyong buhay. Tanggapin mo si Jesucristo na iyong Diyos at sariling tagapagligtas. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Yun po. Ang kaligtasan ay libre natin nakukuha sa pamagitan lamang ng tayo'y magsisi. Wala nang pagpapasakit, wala nang dugo na lalabas sa atin, wala nang sakit sa katawan, dahil yun ay ginawa na ni Jesus. Kaya po, ang tanging mo lang gagawin, magsisi ka. Taligdan mo ang iyong kasalanan, tanggapin mo si Jesucristo na iyong Diyos at sariling tagapagligtas. Sapagkat ang kanyang ginawa ay sapat na upang tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Mapalad po tayo dahil may isang Jesucristo na handang sumunod sa kalooban ng Diyos. So kung kikilalanin natin ang Diyos sa ating buhay, makakasunod tayo kung paano siya sumunod sa Diyos Ama. Kaya din po natin yun sapagkat siya ang Diyos na siyang maggagabay sa ating buhay. Malinaw po yun, mga kapatid. So yun po, malinaw pong sinabi na tapos na, naganap na, finish na. Dahil sa kanyang pagsunod, natapos niya. Naging victorious tayo. Napaglabanan niya yun na kaya niya as a human being, mahirap yun. Pero dahil ang pag-ibig niya at sa pagsunod niya sa Diyos Ama, ngayon, free na tayo. Tayo nilinis na ng kanyang dugo. Tayo ay wala ng kasalanan. At ang regalo niya ay buhay na walang hanggan. Patuloy lang po natin siyang kilalanin at tanggapin sa ating buhay. Sige po, nawa po ay nabigyan linaw ang ika-anim na salita ng Diyos, winika niya na makikita natin sa John 19 verse 30. Sige po, samahan niyo po ako na manalangin, magpasalamat tayo sa Diyos, ating pong limihin ang kanyang ginawa sa ating buhay. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po
Ama, sapagkat dahil sa pag-ibig mo sa amin, na kaya mong ibigay ang kaisa-isa mong anak. At salamat po, Panginoong Jesucristo, dahil yung kalooban ng Ama ang sinunod mo, kahit na nasa time ka na nang ikaw ay bilang tao, sinunod mo siya upang ang kaligtasan ng sangkatauhan ay aming matamo. Maraming pong salamat. Nawa, Panginoon, ang mga tao na nakarinig, nalili, nakita, sa pamagitan ng mga video, nakita ang pagpapasakit mo sa pag-aaral, nalaman nila kung gaano kakabuti. Nawa, Panginoon, ito'y magrema sa aming buhay. May i-apply namin kung gaano ka po kabuti sa amin. Salamat po sapagkat may isang Jesus na nag-alay ng buhay upang kami ay maging malinis, matanggal ang aming karumihan, at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Panginoong Diyos. Ito ang dalangin namin na may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
po sa inyong lahat. Ito po ay ginawa po natin muli yung 7 last word para ipaalala po sa atin ang kahalagahan po nito. Narinig na po natin sa ating mga kapatiran yung 1st hanggang 6th word. At ngayon ay pag-aaralan po natin yung huling ikapitong wika ng Panginoong Hesus na siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. At ating pong pag-aaralan ang aklat po ng Lucas chapter 23. Although ang ating pong pinaka-text ay 46, pero magbabasa po ako sa upper verses, beginning verse 44. Sinasabi po dito, Lucas chapter 23, verse 44 hanggang 46, Now it was about the 6th hour, and there was darkness over all the earth until the 9th hour. Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in two. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Ang background po ng ating pong pag-aaral nito ay ang oras po noon ay alas 3 po ng hapon. Could you imagine, mataas pa ang araw kung ating pong pag-aaralan yan. Mataas pa ang araw during that time, pero bigla na lamang nagdilim at nagkaroon ng malakas na lindol. Hindi na-register ko anong intensity meron during that time, pero iyon ang naging dahilan kung bakit yung temple curtain na kung saan merong 60 feet long and 30 feet wide, at halos ang taba po niya, sabi po ng mga theologians, halos kasing taba ng palm. So, ibig sabihin, makapal siya. Pero, from top to bottom na Torah, ibig sabihin, nahati siya. Ibig sabihin, there is a force na kung saan ay gumalaw during that time. Doon sa pagsasabi ng Panginoong Hesus. The crowd, a loud voice, sinabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Isang panalangin na punong-puno ng confidence, na kung saan ipinagkakatagubilin niya yung kanyang espiritu doon sa nagmamay-ari. Alam natin na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Na-exercise niya yung kanyang power, na-exercise niya yung lahat ng bagay ng pagiging Diyos during ng kanyang ministry for 33 years. Pero sa panahon na siya ay nakapako sa krus, ipinagkatagubilin niya yung kanyang espiritu doon sa nagmamay-ari. Bilang siya Diyos na nagkatawang tao, alam niya yung authority ay kanyang isasubmit doon sa nagmamay-ari nito. Kaya mga kapatid, ito yung bagay na dapat nating makita doon sa huling winika ng Panginoong Hesus. Ano ang epekto ng bagay na ginawa ng Panginoong Hesus na siya'y nakapako sa krus ng Kalbaryo. At merong batas ang Roman Empire during that time, sapagkat ang pagsamba ng mga Hudyo ay 2 beses isang araw, Sabbath day. So ibig sabihin, Friday pa lamang nagpiprepare na sila. Around 3 p.m. start na yung sacrifice, yung offering. Kaya bago naganap yung alas 3 o bago dumating yung alas 3 ng hapon, naganap na yung bagay na dapat maganap. Sapagkat sa lahat ng mga criminals, ang pinaka-death sentence kasi ang crucifixion. At hindi pwede na kung saan lalampas ng alas 3 na mayroong nakahang doon sa cross. So, ang gagawin nila dyan, para yung tao mamatay before ng alas 3 ng hapon, kasi nga, magsasabat din na, babaliin nila yung mga binti nito. Yon ang magiging dahilan, siyempre, pagka binali yung binti, yung pagkakapaako niya, di ba, bababa siya, may force na going down, so bababa siya, tapos, siyempre, hininga niya, hahabulin niya yung hininga niya, kasi mayroong force na nag-drag sa kanya going down. Kaya yun ang magiging dahilan para malagot yung hininga ng mga kriminal. So, ibig sabihin, ganun kabrutal yung law ng mga Roman Empire during that time. But Jesus, our Lord, hindi ito naganap sa Kanya. Kasi before ng 3 p.m.,
namatay na siya. Yun nga yung kanyang tinuran. Sinabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Ganun lang. Pagkasabi niyang yun, maya-maya na lamang nawala na siya ng hininga. Nanguyakok na lang siya doon sa pagkakatako sa kanya sa krus. Kaya naganap yung sinabi sa Old Testament na walang butong mababali sa ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, sa pag-aaral natin ito ang pwede nating maging objective, ma-develop natin ang ating confidence na pagkukumit natin ang ating buhay sa tunay na nagmamay-ari nito. Ang nagmamay-ari nito walang iba kundi ang Amang nasa langit. Ang buhay natin, anumang mga sakripisyong bagay na magaganap dito, ipagkatiwala natin sa ating Amang nasa langit. There are 3 major reasons kung bakit ang huling wika na ito ng Panginoong Hesus ay sinabi niya sa krus sa kanyang Amang nasa langit. Ang unang maiintindihan po natin ay 3 bagay na nakapaloob doon sa huling wika ng Panginoong Hesus. His 7th last word na sinabi niya sa Father, Father, into your hands I commit my spirit. Ang unang bagay na nakapaloob dito is what? It is a word of intimacy. Close relationship with His Father. Napaka-imposible sa isang tao na kung saan, di ba, ipagkakatagubilin niya sa isang, let's say, example, tao, di ba, yung bagay na mahalaga sa kanya, lalo na kanyang espiritu. Ibig sabihin yung kanyang espiritu, alam niya kung kanino niya ipagkakatagubilin. Kanino niya pinagkatagubilin doon sa kanyang Father. Why? Because of his intimacy with the Father. Yung kanyang close relationship with his Father. Why? In Matthew chapter 4, di ba, sa fasting and prayer, doon nakita natin, bago nag-start ng ministry ang Panginoon, kinonsider niya ang kalooban ng kanyang Amang nasa langit. Hindi siya nag-start ng kanyang ministry without conducting the fasting and prayer. So doon, inalam niya kung ano ang kalooban ng Father bago niya simulaan yung kanyang ministeryo. At doon pa lang sa pagpasimula ng kanyang pag-aayuno, pagkatapos ito, di ba, nagkaroon na siya ng temptation, nagkaroon agad ng battle. So ibig sabihin, ang Panginoong Hesus, alam niya yung kanyang relasyon sa kanyang Ama. Kaya napagtagumpayan niya yung kanyang first encounter with the devil. Napagtagumpayan niya yon. The baptism of Jesus in Matthew chapter 3. Amen? 13 hanggang 17. Nung sabi ni John the Baptist, pinsan niya yun eh. Sinabi niya, nipanyapak nyo nga po, hindi po ako pwedeng magdala niyan. Dapat kayo po magbaptize sa akin. Sabi ni Jesus, no. Kailangan maganap yung nasusulat. Ako ay magpapabautismo sa tubig. At nung binautismo siya sa tubig, merong voice from heaven. At sinabi ng voice from heaven, di ba, merong ascending of dove. Sinabi ng voice, siya ang aking anak na lubos kong pinalulugdan. So doon pinapakita, amen, na si Jesus merong malapit na ugnayan sa kanyang Ama. Gayon din ang Ama, merong malapit na ugnayan sa kanya. Hallelujah. In Matthew chapter 11 verse 27, na binabanggit doon, verse 27, sabi doon, all things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal Him. So kinikilala ni Jesus yung kapamahalaan ng Father sa kanyang buhay at sa buhay ng mga tao. Kaya nga yung verse 28, doon pa lang niya sinabi, nasabi niya lahat ng bagay nasa kapamahalaan ng Ama. Ang lahat ng bagay kinakailangang ang Ama ang siyang nakakaalam. At itong naman ay ipinapaalam niya sa anak. Kaya sinabi niya doon sa verse 28, come to me all you are labor and heavy laden, and I will give you rest. So doon yung pinapakita his close relationship with his Father, his intimacy with his Father. At matatandaan natin doon sa
Matthew chapter 26 verse 41, nung siya nga ay malapit ng hulihin, di ba? Uhulihin siya. Kasama niya yung tatlong alagad niya, si Peter, si James, at si John. At hinuli siya, malapit na siyang hulihin doon, di ba? Tubili o hindi mapakali si Jesus during that time. Siyempre, bilang tao, hindi siya nakakaranas ng takot, kundi bilang tao, naranasan niya isang bagay na dapat maranasan ng isang tao. Naiisip niya na yun nga, yung kanyang kalagayan doon sa pinag-aaralan natin, na kung saan mapapako siya sa krus, parurusahan siya, ipapako siya sa krus. Di ba? Kaya naisip niya, kaya sabi niya, "Oh Father, kung maaari alisin sa akin ang saro ng paghihirap na ito." Pero, sabi niya, yung paawis daw niya, hindi mo dugo eh. Droplets of blood, pero hindi dugo, pero parang dugo. At sinabi nga niya, "But not my will be done, but let your will be done." So, yung pagsasabi niya ng Father, into your hands I commit my spirit, isang kataga na kung saan nagpapakita ng kanyang word of intimacy, yung kanyang malapit na relasyon at ugnayan sa Amang nasa langit. Sa bagay na ito, mga kapatid, ipinapakita ng Panginoong Hesus ang kahalagahan na kung saan yung ating relasyon sa ating Amang nasa langit ay bigyan natin ng pagpapahalaga sa buhay natin dito sa lupa. Na meron tayong confidence dito pa lang. Buhay pa lang tayo. Amen? Meron tayong confidence na ang Lord, hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Ganon ang nararamdaman ng Panginoong Hesus during that time na siya ay nakapako sa krus. Na kahit siya ay nandoon sa worst na kalagayan ng kanyang buhay, ipinagkatiwala niya yung pinakamahalagang bagay meron siya sa kanyang buhay. And that is His Spirit. Jesus determined the present with Him, that the Father is present with Him always, no matter how bleak the moment. Ano man trouble na dumating sa buhay natin, confident si Jesus na ang kanyang Ama laging nasa kanyang tabi. Kung magkaganon-ganon din po tayo, mga kapatid. Ang Diyos ay nangako sa atin, ang Panginoong Hesus nangako sa atin, our role model sa buhay natin dito sa lupa. He said to us that He will never leave us nor forsake us. Jesus Christ is our Emmanuel. Amen? Ang ibig sabihin, kasama natin, hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Pangalawang nakapaloob sa kanyang huling winika is what? The word of trust. Pag binasa natin yung Psalms 31 verse 5, ang binabanggit po doon, "Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, God of truth." So, yung commit, pag pinag-aralan po natin, ang ibig sabihin ay entrust. Entrust means, entrust to someone for safekeeping. Give over. Sabi ni Webster, ang ibig sabihin ng commit is what? To put into church. Could you imagine? Ang Panginoong Hesus, sabi niya, "Father, into your hands I commit my spirit." Yung commit, may kinalaman doon sa kanyang pagtitiwala. Hindi siya nagduda na yung kanyang spirito ay pinagkatiwala niya sa kanyang Ama. Una, bakit? Sapagkat meron siyang ugnayang tunay, malapit sa kanyang Ama. At naniniwala siya, even doon sa kanyang pagkakapako sa krus, alam niya ang Diyos, ang kanyang Ama, nakamasid sa kanya. Kaya sabi niya, "Father, into your hands I commit my spirit." It is a word of trust. Pagtitiwala. Lubos, walang duda yung kanyang pagtitiwala sa Ama. Kaya doon ipinakita ng Panginoong Hesus, He showed His utmost trust to His Father. And Jesus trusts His eternal destiny to the Father's everlasting arms. Hallelujah. Ang mawawala lang naman yung buhay dito sa lupa. Kaya nga sinabi ng Hebreo, minsan lang ang tao tinakdang mamatay at pagkatapos ito ay ang paghuhukom.
Kaya yung buhay natin dito sa lupa, although maraming bagay tayo mararanasan, meron niyang tamang oras para mawala. At ang susunod po diyan ay yung eternity, yung ating eternal destination. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus alam niya kung paano ipagkakatiwala sa kanyang amang nasa langit yung kanyang Espiritu. Una, nakapaloob doon sa seventh last word of Jesus Christ is a word of intimacy, this close relationship with His Father. Pangalawa, it is a word of trust. At ang pangatlo is what? It is the word of total surrender. Sabi ni Webster, ang surrender ay to yield to the power, control, and to give completely. Hallelujah. Alam ng Panginoong Hesus kung papaano yung kanyang buhay ay pagkakatiwala sa kung saan mayroong kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kung sino ang may control ng lahat ng bagay. Kung sino yung nakakaalam ng lahat ng bagay. He knew that very well. Kaya yung kanyang total surrender, sapagkat wala na siyang lakas, wala na siyang malapit ng maubos yung kanyang hininga. Bago matapos yung kanyang hininga, sinabi niya yung katagang, Father, into your hands I commit my spirit. A word of full or total surrender to the Father. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, may kinalaman ito sa yung pagpe-present ng our body na i-preserve blameless. Walang duda, walang pag-aalinlangan ang Panginoong Yesus, ipinagkatiwala niya lahat ng bagay meron siya sa kanyang buhay. Na matapos o bago matapos yung buhay niya sa lupa, ipinagkatiwala niya sa kanyang Ama ang lahat ng bagay. Yung pinakamahalagang bagay na kung saan meron siya, yung kanyang espiritu, ipinagkatiwala niya sa Ama. Napakadakilang bagay mga kapatid ang nakita natin doon sa tinura ng ating Panginoong Hesus na siya ay nakapako sa krus. Na kung saan ito ay kailangan ma-develop sa buhay po ng bawat sa atin na dito pa lang sa lupa, magkaroon na po tayo ng confidence, assurance na ang buhay natin dito sa lupa kahit mahirapan, mapagod, o anumang bagay ang maranasan ito, even into the last breath of ours, na kung saan ay magaganap sa buhay natin, huwag nating liligtaan na kung sino ang dapat nating pagkatiwalaan. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung buhay natin kung saan. Hindi pwede dito sa mga bagay na kung saan naging achievements natin sa lupa. Di ba? Pwedeng ipagkatiwala ng Panginoong Hesus yung kanyang achievements doon sa kanyang kapangyarihan. Kasi naging makapangyarihan talaga siya. Naging famous siya. Lahat ng bagay na kung saan ay pwedeng maganap, halos naganap sa buhay ng Panginoong Hesus, pero hindi niya yun, yung buhay niya, hindi niya doon ipinagkatiwala, kundi ang kanyang buhay, pinagkatiwala niya sa ating Amang nasa langit. Kung magkagayon mga kapatid, Jesus did not conquer the world with His power. Amen? Nakagaya ng iba, kinonquer nila ang world ng power, ng wealth, ng fame. He conquered the world by His love, by His peace, by His joy, and by His grace. Alam niya, sa kamay ng kanyang Ama, mayroong kapanatagan. Sa kamay ng Ama na nasa langit, mayroong kaligtasan. Sa kamay ng Ama, mayroong security. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, what a great lesson sa buhay ng bawat sa atin. A great example of Jesus' life na kung saan bago siya nalagutan ng hininga, ipinagkatiwala niya ang kanyang espiritu sa Amang nasa langit. Kung magkagayon mga kapatid, ganoon din po ang atin pong gawin dito pa lang sa lupa. Magkaroon na tayo ng confidence na ang atin pong buhay ay pagkatiwala po natin sa ating
Panginoong Jesus, sapagkat siya yung role model ng buhay ng bawat sa atin. For He is the author and He is the finisher of our faith. And Jesus ang siyang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Hallelujah. His life as a human, yung pneuma, yung breath of life, in order to embrace the life that the Father has to offer in His own presence. Pag nawala tayo sa buhay natin dito sa lupa, purihin ng Panginoon pang walang hanggan, tayo po ay kapiling ng Amang nasa langit. Purihin ng Diyos, at tayo po ay mananalangin sa pamamagitan po ni Sister Sol. Siya po ay maglilid po sa atin in prayer. God bless you all. Mga kapatid, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Ito ang pinakamabuting bagay na dapat nating gawin, lalo na sa panahon ngayon. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa huling wika, Panginoon, ng aming Panginoong Yesus na aming napakinggan ngayon. Tunay nga, Panginoon, na ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga kapatid, Panginoon, bawat sa amin, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Nagdanais kami na maging katulad ng ang aming Panginoong Yesus, lubos na ipinagkatiwala ang buhay sa iyo, Ama. Salamat sa iyo ang ginawa, salamat sa iyo ang kabutihan. Aming Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kabuuan, Panginoon, na pinag-aralan namin ang pag-alaala sa huling 7 wika ng aming Panginoong Yesus. Nagpapasalamat kami sa mga kapatid, sa mga lingkod mo, Panginoon, na ginamit para magpahayag ng mga salita mo, Panginoon. Tunay na pagpalain po ang bawat isa, patuloy mo pa silang gamitin, O Diyos, sa larangan ng pagpapahayag ng iyong mga salita. Kami naman, Panginoon, na iyong mga anak na mga nakikinig. Panalangin namin, O Diyos, na sa mga salita mo na aming pong inalala ngayon ang huling 7 wika. Tulungan mo po kami, Panginoon, na aming maipamuhay ito, O Diyos, na habang kami, Panginoon, ay nabubuhay, hindi namin ito maligtaan, because ito yung mag-udyok sa amin, Panginoon, upang manatili na sa iyo ay sumusunod, na sa iyo ay mananalig, Panginoon. Salamat dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong pag-ibig, kaya naganap sa iyo, Panginoon, ang isang bagay na nakatakda para kami, Panginoon, ay maligtas, upang kami, Panginoon, ay tubusin. Yes, Lord. Kaya, Panginoon, salamat sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na magpatuloy. Ano man ang maganap, ano man ang mangyari, hindi namin, Panginoon, iwawagin sa aming mga puso ang pananampalataya sa iyo. Lalo na ang pagsunod, Panginoon. Yes. Salamat, O Diyos. Ang pagpapala mo ay maging masagana sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri at pasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, He is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive.